Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan. Isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kasabwat ng corruption sa budget. Alam mo, Madam Vice President, tama ka eh. Kung seryoso lang yung presidente, alam na saglit lang niya eh. Matatapos yan, kaso wala eh. Parang nag-iingay lang pagkatapos pag matulog na viral na sa kanila, idadivert na naman sa iba, iibahin na naman yung kwento. Ganyan yung ginagawa nila. Kumbaga, parang pinagluluko lang tayo mga Pilipino. Kasi totoo nga naman yung sinasabi mo, madam, pag sineryoso niya, alam na niya kaagad kung sino yung mga nandiyan sa corruption ng budget na yan. Napakalaking halaga ng 2024-2025 budget na isiningit. Mahigit halos 300 billion yung perang siningit doon. Napakalaking halaga nun, napakalaking pera nun. Kaya lang, nawala. Naubos na ni Romualdez at ni Saldico. O kita mo si Saldico ngayon, wala sa Pilipinas, na sa ibang bansa. Madali lang siya makaalis dahil may sarili siyang eroplano. Ba? Madali siyang makasibat dahil mayroon siyang sariling airplane. Ngayon, hahanapin yung maraming nagtatanggol sa kanya. Marami ang mga sa kanya mga congressman, nagtatakip sa kanya. Hindi siya basta-basta lang ng tao na ipapatawag mo dahil marami ang nagpoprotekta sa kanya sa ngayon. Sa ngayon lang yan, madam. Sa ngayon lang. Sa ngayon, marami dyan protekta dahil magkasama pa sila. Pero may araw din yan na maghihiwalay yung mga lalo magtapos ng taon na ito. Magkanya-kanya nalilipatan yan ng partido dahil sa eleksyon 2028. Sa ngayon, ganyan sila. Kung seryoso ang gobyernong ito, tama po kayo na ganyan, isang araw lang maituturo na. Kaya lang, parang ginagago lang tayo ni Marcos. Diba? Kita mo, nangutang na naman ng magkano yung inutang, ilang bilyon yun. Saan niya dadalhin yung pera nun? Diba? Walang mangyayari pag ganyan, madam. Kaya, ang gusto lang naman namin, ang inabangan namin ay ikaw. Yung ikaw na ang maupo. Dapat hindi lang 6 na taon ng dapat 12 years o 10 years pag ikaw naupo. Kasi ang kailangan namin pag-asinso ng bansa. Paglago ng ekonomiya ng bansa or ano pa. Basta gumanda ang bansa at yung mga henerasyong darating maganda yung kanilang tatahaking buhay. Yun lang naman hinihiling namin ang gumanda ang bansa dahil naranasan na namin nung muupo ang tatay ninyo kung paano gumanda ang bansa, kung paano naging safety ang bansa. Yun lang naman ang hinahanap namin sa tao, sa pagiging presidente. Yung nagtatrabaho, hindi yung natutulog sa kangkungan, hindi yung painom-inom ng alak, tapos hit-hit na shabu. Yun lang pong gusto namin, madam, ang magiging presidente ka, yun lang hinihintay namin. Pagkatapos mo, yung mga kapatid mo naman, o kaya yung mga pamangkin mo, yun lang ang hinihiling namin. Yung korupsyon na yan, madali lang yan kung tututukan at kung seryoso ang namumuno. Kaso, ginagago lang kami. Kaya ganito ang kalagayan. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, maraming salamat.